Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Kabanata 6 hanggang Kabanata 10. Kabanata 6. Tama iyan. Tamang-tama ka. Sa totoo lang, hindi ko talaga gusto ang batang ito. Paulit-ulit na tumanggo si Fiona. Kung tutuusin, hindi siya dapat umiral. Nang marinig ang mga salitang iyon, naramdaman ni Jack ang pagnanasang patayin silang lahat sa isang hampas lamang. Gayunpaman sa kaibuturan, pinaalalahanan niya ang sarili na manatiling kalmado. Kung tutuusin, si Fiona ang nanay ni Selena, ang kanyang biyenan. Ang lugar na ito ay hindi na ang larangan ng digmaan kung saan siya pumatay ayon sa gusto niya. At least, hindi niya kaaway sina Fiona at Andrew. Nasa kondisyon na ngayon ang binti ni Andrew dahil sa padalos-dalos na kilos nila ni Selena noong gabi ng kanilang kasal. Makatwiran ang pagkamuhi nila sa kanya. Gayunpaman, mayroong isang tagalabas na naroroon. Malamig nang umiti si Jack pagkatapos ay tumingin kay young Master Clark. Anak ko si Kylie. Hindi siya baggage, hindi rin siya bastard na bata. Kailangan mong lumuhod at humingi ng tawad sa iyong mga sinabi. Sa puntong iyon, puminto sandali si Jack pagkatapos ay nagpatuloy. Kung hindi dahil sa ayaw kong madungisan ang lugar na ito sa unang araw ko sa bahay, patay ka na ngayon. Kuya, tama ba ang narinig ko sa'yo? Alam mo ba kung sino ang kausap mo? Tumawa si young Master Clark saka itinuro ang Bentley sa labas. Balita ko, delivery boy ka daw dati. Ang ilang taon ng digmaan bilang isang sundalo ay ginawa kang isang matigas na tao, eh. Wala ka sa paningin ko. Alam mo ba kung magkano ang halaga ng kotse na iyon? Ang isang tulad mo ay hindi kayang bumili ng isa sa buong buhay mo. Tama iyan. Jack, itigil mo na yung pakikialam mo. Kunin mo ang iyong anak at umalis ka na. Si Fiona ay humakbang pasulong pagkatapos ay idinagdag. Itigil ang pakikialam sa paghahanap ng kaligayahan ng aking anak. Ina, maliban na lang kung personal akong hilingin ni Selena na umalis, hinding-hindi ako aalis sa tabi niya. Tumingin si Jack kay Fiona na may determinadong ekspresyon sa kanyang mukha. Ano ang kailangan mong ikumpara sa akin? Paano ka magiging kwalipikado na makasama siya? Kailangang maunawaan ng isang tao ang kanyang sariling mga pagkukulang, hindi ba? Isang hakbang pasulong si young Master Clark pagkatapos ay tinusok ang dibdib ni Jack. Isa ka lang walang kwentang sundalo. Smack! Sa kanilang pagtataka, pina-address ni Jack si young Master Clark ng ilang hakbang na may kasamang sampal. Tumura siya ng isang bibig ng dugo kasama ang 3 ngipin. Napasigaw si young Master Clark habang nag-iinit ang pisngi. Why you dare to hit me? Nililigawan mo si kamatayan. Alam mo ba kung sino ako? Galit na galit si young Master Clark. Gusto niyang lumaban, ngunit hindi niya nagawa. Ang taong nasa harapan niya ay bumalik mula sa larangan ng digmaan. Siya, isang layaw na young master, ay tiyak na walang kapares kay Jack. Jack, kilala mo ba kung sino siya? Siya ang young master ng pamilya Clark. Ang pamilyang Clark ay mas mayaman at may higit na impluwensya kaysa sa aming pamilyang Taylor. Wala akong pakialam kung sino siya. Naglakas loob siyang suruan ang anak ko at magkaroon ng maruming pag-iisip tungkol kay Selena. Papagbigay na sa akin na huwag siyang patayin. Malamig na deklare ni Jack. Sige, makulat ka at medyo may kakayahan. Maglakas loob ka bang hayaan akong tumawag sa telepono, pananakot na sabi ni Ken. Hindi ako matatakot kahit na tumawag ka ng 10. Hindi mapakali si Jack sa kanya. Walang ibig sabihin ang ganoong basura sa kanyang mga mata. Jack White. Sa sandaling iyon, isang malambing na boses ang maririnig mula sa likuran nila. Nanginginig ang puso ni Jack. Lumingon siya para makita si Selena, maganda pa rin gaya ng dati pero nakasuot ng simpleng damit. Natubagan agad ang mga mata niya. Selena, babalik na ako. Ito ay kahanga-hanga. Sabi na nga ba?
Alam kong mabubuhay ka. Nanginig ang katawan ni Selena, ibinagsak ang mga bag na puno ng basura sa lupa. Buti naman nakabalik ka na. Hindi dapat walang ama ang anak natin. Mabilis na bumalik sa kalmado ang boses ni Selena. Hindi dapat walang ama. Dahil sa 6 na simpleng salita na iyon, napagtanto ni Jack ang nararamdaman ni Selena para sa kanya sa sandaling iyon. Tama iyon. Halos wala silang nararamdaman sa isa't isa dahil palabas lang ang kasal. Ang nangyari noong gabing iyon ay dahil sa padalos-dalos ni Selena. Para naman sa bata, hindi niya matiis na ipalaglag siya dahil siya ay sariling laman at dugo. 6 na simpleng salita lamang ang ganap na nagpahayag ng kawalan ng kakayahan sa kanyang puso. Selena, siguraduhin mo lang. Walang maglalakas loob na ay bully ka simula ngayon. Itinaas ni Jack ang kanyang kamay, sinabing walang katotohanan. I swear. Mahal, paalisan mo siya rito at isama mo si Kylie. Pagdadala lang siya ng gulo. Nang makitang umuwi ang kanyang sariling anak, hinawakan ni Fiona ang kamay ni Selena at umiiyak na sinabing, hiwalayan mo siya dali. Nangako lang si Young Master Clark sa amin na aalagaan kanya at kami. Ayokong makita kang namumulot muli ng basura. Ayoko na rin mabuhay sa ganitong mahirap na sitwasyon. Ang pananatili sa isang lugar na tulad nito ay ginagawa kaming katatawanan ng iba. Ma, pasensya na po. Hindi ko kayang iwan si Kylie. Kahit na walang silbi si Jack, lalaki pa rin siya at tatay ni Kylie. Naniniwala ako na kung sama-sama tayong magsisikap, tiyak na gaganda ang ating buhay. Nakagawa si Selena ng mapait na ngiti, puno ng kawalan ng magawa ang kanyang mga mata. Sinaktan niya si Young Master Clark pagka-uwi niya. Tingnan mo, pati ngipin niya nalaglag. Si Andrew ay nakalupasay sa sahig sa galit, nakaramdam ng pagkabigo. Ano? Tiningnan ni Selena ang mga ngipin at mga mantsa ng dugo sa sahig, pagkatapos ay binalingan ng nagtatakang tingin si Jack. Bakit mo siya sinaktan? Masyado kang padalos-dalos. Magiging problema ito. Ayos lang, honey. Hindi mo kailangang mag-alala. Kalmadong ngumiti si Jack, tahimik na pinahahalagahan ang babaeng nakatayo sa kanyang harapan. Ang ganda niya tulad ng dati. Anong ibig mong sabihin na walang dapat ipag-alala? Dali-daling humingi ng tawad kay Young Master Clark. Siya ang pinaka-promising na anak ng nakababatang henerasyon ng pamilya Clark at ang panganay na Young Master. Siya ang tagapagmana, ang magiging amo ng pamilya Clark. This time, mahihirapan ka na talaga. Labis na nag-alala si Selena at agad na itinulak si Jack patungo kay Young Master Clark. Humingi ng tawad. Ha? Muli, iniluwa ni Young Master Clark ang dugo sa kanyang bibig, pagkatapos ay tumangala at hinimas ang kanyang dibdib. Huli na para humingi ng tawad ngayon. Inutusan ng tatay ko si Dan Jameson na pumunta at ayusin ang usaping ito. Dan Jameson. Nataranta si Jack. Hindi ba iyon ang taong natalo niya sa isang arm wrestling match? Anong coincidence? Nang makita kung paano natulala si Jack, kumagalpak ng tawa si Young Master Clark. Ano ito? Natatakot. Kilala mo ba kung sino si Dan? Siya ang number 1 fighter ng pamilya Clark namin napapatay ng walang pagsisisi. Ibinaba niya ang 2 hanggang 300 tao ng mag-isa. Sa tingin mo ba napakagaling mo dahil lang naging sundalo ka? Ha, walang alam na tanga. Young Master Clark, mangyaring ipakita ang iyong pagkabukas palad at hayaan ang taong ito. Bore lang siya. Bakit mag-abala? Si Selena ay nagpunta sa harap upang ilagay sa isang magiliw na salita para kay Jack, pakiramdam walang magawa. Nawala na ang ngipin ko at sinasabi mo sa akin na bitawan ko siya. Niloloko mo ba ako? Pinasahe ni Young Master Clark ang kanyang namamagang pisngi, puno ng galit. Kaya kung hayaan na lang ito basta't hiwalayan mo siya ngayon at pakasalan mo ako. Young Master Clark, kailangan ba iyon? Sa katayuan mo, madali kang makakahanap ng magandang binibini. Bakit mo ipipilit ang isang babaeng may asawa na tulad ko? Awkward na ngumiti si Selena.
Young Master Clark, mangyaring itigil ang iyong mga biro. I'm sorry, pero ikaw yung tipong gusto ko. Malamig na tumawa si Young Master Clark. Dahil ayaw mo siyang hiwalayan kaya wala akong kasalanan. Mamamatay ang batang ito ngayon. Kabanata 7. Mamamatay ako ngayon. Sa tingin ko ay hindi. Hindi nabigla si Jack. Tumingin siya sa labas at nakita niyang dinala na ni Shauna si Kylie para maglaro sa ilalim ng puno ng saging. Makikita ko kung gaano kakitigas sa tingin mo. Hindi mapakali si Young Master Clark na kausapin si Jack. Naniniwala siyang magsisisi si Jack sa lalong madaling panahon. Napakabilis, ilang sasakyan ang huminto sa labas lamang. Pumasok si Dan Jameson, ang numero 1 manlalaban ng pamilya Clark kasama ang ilang maskuladong lalaki. Pagpasok pa lang niya sa looban, sumigaw si Dan. Sino ang taong nangahas ng mga api sa ating Young Master? Gusto mo na bang mamatay? Sa pagkakataong iyon, galit na galit si Dan dahil nabangga niya ang isang taong hindi niya kayang masaktan, dahilan para mawalan siya ng daliri. Katatapos lang niyang gamutin ang kanyang sugat sa ospital nang tawagan siya ng kanyang amo sa telepono. Sinabi sa kanya na si Young Master Clark ay binugbog, ipinadala siya upang ayusin ang issue. Ito ang basurang pinangalan ng Jack White. Isa lang siyang mabaho at retiradong sundalo pero naglakas loob siyang kumilos ng mayabang sa harapan ko. Si Young Master Clark ay agad na nagsimulang bamulong nang makita niyang papalapit si Dan kasama ang kanyang mga tauhan. Motorsucker, this is really, sigaw ni Dan, nagmamadaling kumilos para ilabas ang mga frustrations niya. Gayunpaman nang makita ang taong nakatayo sa harap ni Ken, halos matakot siya sa takot. How unexpected. Nagkita tayong muli, kalmadong ngumiti si Jack saka tumingin sa nakabenda na kamay ng kabilang partido. Mukhang ang ganda ng pagkatao mo. Isa kang tunay na lalaki na tumutupad sa iyong salita. Noong una, hindi maintindihan ni Ken ang sinasabi ni Jack. Kumunat ang noo niya at tumingin kay Dan, nagtanong. Nagkita na kayo? Ngumiti ng mapait si Dan saka tumanggo. Young Master Clark, oras na para sa tanghalian. Bakit hindi tayo bumalik? Habang nagsasalita siya, ilang beses pang komendat si Dan kay Ken. Tanghalian? Anong tanghalian? Puntahan mo siya. Damn it. Kung hindi ko ilalabas ang frustrations ko ngayon, hindi ako lalaki. Napabuntong hininga si Ken, hindi naiintindihan ang mga implikasyon ni Dan. Smack. Isang hakbang pasulong si Jack at binigyan ng isang sampal si Young Master Clark sa kanyang mukha. Ikaw. Dan, kunin mo siya. Smack. Dan. Smack. Matapos ang ilang sunod-sunod na sampal, muntik nang mawala ng malay si Young Master Clark. Dan, bakit hindi kayo kumikilos ng mga tauhan mo? Napaluha si Young Master Clark. Nakaramdam siya ng sobrang mali. Hindi pa siya tinatrato ng ganito. Hindi naglakas loob na kumilos si Dan. Nasaksihan din ng mga lalaking nakapaligid sa kanya kung paano pinatay ang Black Dragon. Ibinaba nila ang kanilang mga ulo sa takot, hindi nangangahas na gumawa ng isang hakbang pasulong. Pasensya sa abala. Nangyari lang ang hindi inaasahan. Lumapit si Dan kay Jack at magalang na yumuko pagkatapos ay ikinaway niya ang kanyang kamay, inutusan niya ang kanyang mga anak. Iuwi si Young Master Clark. Sa isang iglap, binuhat ng mga tulisan si Ken at lumabas ng pinto. Ibaba mo ako. Dan, ano bang nangyayari sa'yo? Inihiling ko sa iyo na pilayin siya. Dan, bakit ang sanggit mo ngayon? Nagmumura si Young Master Clark hanggang sa labas ngunit wala itong epekto. Nadala lang siya ng ganoon. Ito, si Fiona at Andrew ay parehong nabigla. Noong una, akala nila tapos na si Jack. Sinong mag-aakalang magkakaroon ng ganitong dramatikong eksena? Baka naman takot sa'yo si Dan. Pagkakilala kayo, tanong ni Selena na nakakunot ang noo. Mahabang kwento iyon. Mapait na ngumiti si Jack pagkatapos ay tumingin sa bag ng basura sa sahig. Nagtanong, Selena, bakit ka namumulot ng basura? Ano ang nangyari sa nakalipas na 5 taon?
Maayos ang lahat hanggang sa napag-usapan ang paksang iyon. Agad namang kumulo sa galit si Fiona. Galit na galit naglakad siya pasulong at itutulak na sana si Jack palabas ng pinto. Lahat ng ito ay dahil sa iyo, basura. Kung hindi dahil sa pagpipilit mo sa anak ko at pagpapabuntis sa kanya kay Kylie, mapapatalsik kaya siya sa pamilya. Sa tingin mo ba mamumulot tayo ng basura para mabuhay? Ma, itigil mo na yan. Hindi siya dapat sisihin sa bagay na iyon. Sarili kong desisyon iyon. Hindi niya pinilit ang sarili niya sa akin. Mariing sagot ni Selena. Ang pangyayari noong gabing iyon ay walang dapat pagsisihan. Hindi ko pagsisisihan ang desisyon ko. Pananagutan ko ang sarili kong mga aksyon. Hindi ba't pinapakasalan ako ni Lolo? Siya ang lalaking makakasama ko. Imposible. Dapat itong hamak na ito ay pinipilit ang sarili sa iyo. Siguradong lasing ka at sinamantala niya iyon. Ganyan dapat. You're the Taylor family's eldest miss and he's only a delivery boy. Paano siya magiging karapat-dapat na kasama mo? Tumangging maniwala si Fiona sa pahayag ni Selena. Pinandilatan niya si Jack ng nagngangalit na mga ngipin. Brad, wala akong pakialam. Dapat mong bayaran ang aking anak na babae para sa kanyang pagkawala ng kabataan at hiwalayan siya. Hayaan mo siyang pakasalan si Young Master Clark. Inay, nasabi ko na sa iyo. Maliban kung sasabihin ni Selena, hindi ko siya hihiwalayan. Desidido si Jack. Tumingin siya kay Selena, sa wakas ay nagpakita ng malumanay na ekspresyon habang nagtatanong, Selena, pwede mo bang sabihin sa akin kung ano ang nangyari? Kahit na ma-kick out ka sa pamilya Taylor, hindi mo na kailangan pang mangolekta ng basura, di ba? Sa iyong networking at kakayahan, paano ka hindi makakahanap ng magandang trabaho? Isang mapait na ngiti ang ginawa ni Selena. Ang ngiting iyon ay napuno ng hindi mabilang na pagdurusa. Sa tingin mo ba pinagnanasahan ko ito? Pagkatapos mabuntis, sinabihan akong ipalaglag siya. Hindi ako pumayag at pinalayas ako. Anong uri ng trabaho ang maaari kong gawin habang buntis? At saka, nagbigay ng utos ang aking lolo na ipagbawal ang lahat ng mga kaakibat na kumpanya sa pagkuha sa akin. Sa puntong iyon, umupo si Selena sa tabi ng mesa. Nakakaawa ang tingin niya. May mga kumpanyang handang kumuha sa akin, halimbawa, ang mga mula sa pamilyang Clark. Bagamat payag sila, ang kondisyon ay ipalaglag ang bata. At saka, palagi na akong tinitingnan ni Young Master Clark. Ano pa bang magagawa ko? Ang pamilya Taylor ay mas masahol pa. Iiwan lang nila ako kapag nangolekta ako ng basura. Kung hindi, magpapadala sila ng mga tao para sirain ang negosyo ko kahit na magtayo lang ako ng isang simpleng stall. Damn it! Sa puntong iyon, hindi na kinaya ni Jack na makinig. Ang asawa ng Supreme Warrior ay napilitang mangolekta ng basura at umalis ng walang tulong. Tingnan mo, lahat ng ito ay dahil sa iyo. Kung hindi dahil sa mga basurang tulad mo, magiging ganito ba kagulo ang pamilya natin? Naiinis pa rin si Fiona gaya ng dati. At saka, bali ang paa ng tatay ni Selena nang magtrabaho siya bilang porter. Tingnan mo siya ngayon. Sob, bakit ang hirap ng buhay ko? Pare, nanay, pasensya na po. Hindi ko inaasahan na magiging ganito. Nang makitang lumuluha si Fiona at kung paanong ang buong pamilya ay hindi man lang makakain ng desenteng pagkain, ang puso ni Jack ay nabalot ng pagkakasala. Huwag kang mag-alala. Ngayong bumalik ako, walang maglalakas loob na ay buli ka sa hinaharap. Kalokohan lang ang sinasabi mo. Nanginginig ang boses ni Fiona, halatang nabalisa habang nakaturo kay Jack. Kawal ka lang. Anong pwede mong gawin? Sa karamihan, maaari mo lamang patakbuhin ang iyong bibig. Sa paraang nakikita ko, 10 hanggang 100 beses na mas mahusay para sa ating Selena na pakasalan si Young Master Clark o ang Young Master Wilson na iyon kung ikukumpara sa mga basurang tulad mo. Kabanata 8. Ma, kahit anong sabihin mo, tatay pa rin siya ni Kylie at manugang mo.
Huwag mo na siyang kutsain ng ganyan. Ang mga bagay na iyon mula sa nakaraan ay malayo sa atin ngayon. Dapat tumigil ka na rin sa pagsasalita tungkol dyan. Si Selena ay mabait at maunawain tulad ng dati. Bullshit. Hindi pa namin siya nakilala bilang manugang namin. Hindi ito binibilang ganti ni Fiona. Tama iyan. Kung hindi dahil sa kanya, wala sa ganitong estado ang binti ko. Si Andrew ay may katulad na pagpipigil sa kanyang sama ng loob. Pero anong pagkakamali ang ginawa niya? Noon, natulog ako sa kanya dahil sa sama ng loob. Hindi ko inaasahan na buntis ako dahil doon. Walang magawa si Selena. Tunay na ang kanyang sariling walang kabuluhang aksyon ang naging sanhi nito. Gayunpaman, hindi niya talaga matiis na ipalaglag ang bata. Ang mga sitwasyong kinakaharap nila hanggang sa puntong iyon ay itinuturing na kabayaran para sa pagkakamaling nagawa niya noon. Pero hindi mo kailangang buhatin ang bata. Ikaw talagang sinusubukan mo akong atakihin sa puso. Tinadya ka ni Fiona ang paa sa frustration. Huwag na lang. Ito ay kung ano ito. Siya ay bumalik mula sa digmaan. Tingnan na lang natin kung makakahanap siya ng gagawin sa hinaharap. Puputi ang buhay natin kalaunan. Kumuha si Andrew ng sigarilyo at sinindihan. Nagalit nga siya nang makita si Jack pero sa puntong iyon wala na siyang magagawa. Kung tutuusin, apo niya si Kylie, ang laman at dugo ng sarili niyang anak. Gaano pa ba ito makakabuti? May hahambing ba ito sa dati noong nananatili tayo sa townhouse? Galit na galit pa rin si Fiona. Selena, nasaan ang nanay ko? Bakit hindi ko siya nakita? Kumunot ang noo ni Jack. Medyo matagal na siyang nakabalik ngunit hindi pa niya nakikita ang kanyang ina. Sinabi sa kanya ni Sean kanina na sa kanila daw tumutuloy ang kanyang ina. Nagtatrabaho pa siya. Wala tayong magagawa dyan. Ang iyong ina ay walang kultura at matanda na. Maaari lamang siyang magtrabaho bilang tagapaglinis sa labas. Ang kanyang buwan ng sweldo ay medyo mababa at siya ay nahati ang ilan para sa amin. Bilang isang pamilya, magagawa lang natin. Huling sabi ni Selena pagkatapos ng mapait na ngiti. Halika, dalhin mo ako sa kanya. Dapat alam mo kung saan kalye siya namamahala, diba? Nang marinig na ang kanyang sariling ina ay nagtatrabaho bilang isang tagapaglinis at ang kita ng buong pamilya ay nakasalalay sa kanya at sa pagkolekta ng basura ni Selena. Nakaramdam ng hindi komportable si Jack. Brad, sinasabi ko sa iyo na kailangan mong hiwalayan ang ating Selena. Bukod dito, hindi kita papakawalan ng walang kahit $10 milyong na kabayaran para sa kanyang nawalang kabataan. Paalis pa lang sila ay maririnig na mula sa likuran ng galit na galit ni Fiona. Sa sandaling iyon, mataas na ang nakakapasong araw sa kalangitan. Ang nagliliyab na araw ng tag-araw ay nagdulot ng patuloy na pagtaas ng temperatura sa lupa. Sa gilid ng isang kalye, isang babaeng nasa katanghaliang gulang ang nakahawak sa isang sombrero habang nililinas niya ang kalsada. Thud. Isang walang laman na bote ng mineral water ang inihagis sa harap mismo ng babaeng nasa katanghaliang gulang na iyon. Itinaas ng nasa katanghaliang gulang na babae ang kanyang ulo at nakita ang dalawang kabataan kasama ang ilang mga batang babae sa mga sexing maiikling damit. Umiling siya bilang pagbibitiw. Puntong hininga, mga kabataan ngayon. Hindi man lang nila alam kung paano itapon ito sa basurahan doon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang panagoy ng naglilinis ay narinig ng kabilang partido. Freak, tagalinis ka lang. Bakit ang dami mong nilalabas na kalokohan? Ibinabato ko sa harap mo. Ano naman? Kung hindi ko itatapon dito ang basura ko, walang bayad kayong mga tagapaglinis, di ba? Ang batang naghagis ng bote ay agad na nagsimulang tumakbo sa kanyang bibig. Pagkasabi noon ay sinundan niya ng pagdura sa sahig. Ang mga tao mula sa mababang antas ng lipunan ay maaari lamang makarating sa ngayon. Tama iyan. Kung hindi dahil sa paggawa natin ng basura, mawawalan sila ng trabaho.
Ang isa sa mga batang babae na may kulot na buhok ay nakasuot ng itim na palda at pantyhose. Sinimulan niyang nguyain ng sunflower seed at itinapon ang mga shell sa buong lugar. Linisin mo. Kung hindi ka maglinis ng maayos baka mabawasan ka ng sweldo. Sumama ang dalawang kabataan at tumukot ng isang dakot na buto ng mirasol kinain. Tama iyan. Tita, linisin mo ng maayos. Hahaha. You guys are still so young, yet so uncultured. Nandyan ang basurahan. Hindi mo ba alam na ang pagtatapon ng basura ay isang napaka-uncultured na bagay na dapat gawin? Lalong lumala ang babaeng naglilinis. Sa ilalim ng mainit na nagliliyab na sikat ng araw sa Tag-araw, malapit na siyang mahimatay dahil sa init, ngunit ang kalye na ginugol niya ng labis na pagsisikap sa paglilinis ay tinuturuan mo ako tungkol sa kultura. Ikaw ay isang tagapaglinis lamang ngunit nagsasalita ka tungkol sa kultura. Anong biro? Muling humagalpak ng tawa ang unang bata. Sa pagsaksi sa eksena, halos magkaroon ng aneurysm sina Jack at Selena. Masyadong hindi sibilisado ang mga kabataang ito. Ano ang silbi ng pananakot ninyo ng isang matatanda rito? Bago pa makahakbang si Jack, kumahanggos na si Selena papunta sa kanila at galit na sumisigaw. Anong meron sa ugali na yan? Nagsusumikap ang mga tao sa paglilinis ng kalye. Hindi ba pwedeng gawin na lang ninyo ang inyong bahagi para mapanatili ang magandang kapaligiran? Ayo, pretty lady, sinusubukan mo bang panindagan siya? Maganda ka at may hubog na katawan. Gayunpaman, medyo mahirap ka. Tignan mo yung mga tagpi-tagping damit. Napatingin ang batang iyon kay Selena at nagulat siya sa kanyang nakita. Ang babaeng ito ay may suot na luma at simpleng damit ngunit hindi nila kayang takpan ang kanyang kagandahan. Hindi mo ba alam na isipin ang sarili mong negosyo? Ang dalawang babae sa halip ay nagbigay ng naiinis na tingin kay Selena. Selena, bakit ka nandito? Mabilis na hinayla pabalik ng ina ni Jack na si Joan Xavier si Selena. Never mind, ayos lang. Aalis sila pagkatapos ng ilang sandali. Maglilinis lang ako pagkatapos nito. Nay, sobra na sila. Lumagpas na sila sa linya. Nakaramdam ng galit si Selena. Mahigpit ang pagkakahawak ng kanyang mga kamao ngunit wala siyang magawa. Hoy pretty, ang cute mo pag nagagalit. Tumingin ang binata lalong nasa sabik. Hindi niya napigilan ang panunukso. Halika nga dito. Kung bibigyan mo ako ng halik, hindi na tayo magkalat. Deal. Ang lakas ng loob mong piliin ang babae ko. Hindi na nakapagpigil si Jack. Umakbang siya at tinitigan sila sa mata. Ikaw, natigilan si Joan. Pabilis niyang nakilala si Jack at nagsimulang lumuha. Jack, bumalik ka na. Lumingon si Jack. Parehong lumuluha ang kanyang mga mata at hinawakan ng mahigpit ang mga kamay ni Joan. Ma, pasensya na po. Pinahirapan ka ng anak mo. Hindi ko nagawang makasama ka sa nakalipas na 5 taon. Hindi, ayos lang ako. Ayos lang ako. Ang mahalaga ay nakauwi ka ng ligtas at maayos. Sinabi nilang lahat na namatay ka sa larangan ng digmaan. Alam kong siguradong babalik ka ng buhay. Tumulo ang madamdaming luha ni Joan habang nanginginig ang boses. Tahimik na humawak sa mga kamay ni Jack ang pares ng matandang kalyo niyang kamay, sa takot na panaginip lang ang lahat kung bibitawan niya ang mga ito. Bumalik na ako, balik talaga ako. Hindi na tayo maghihiwalay at mamuhay ng comfortable sa hinaharap. Paulit-ulit na tumanggo si Jack. Ang iyong anak ay hindi naging matapat sa pag-aalala sa iyo. Hindi, mabait kang bata. Alam kong nagpakasal ka sa pamilya para lang makakuha ng pera para sa pagpapagamot ko. Nakipagdigma ka para sa ating bansa. Ang mga luha ni Joan ay nanlalabo ang kanyang paningin. Napakasaya ko na magkaroon ng ganoong anak. Freak, taga-entertainment department ba kayo? Ano ang mayroon sa lahat ng mga dramatikong flair na ito? Nakakasuka, nadismaya ang batang iyon.
Gayunpaman, ang kanyang mga salita ay naging sanhi ng pagkislap ng mga mata ni Jack na may layuning pumatay. Kabanata 9. Tama iyan. Ang mga bombs ay nagsasalita tungkol sa digmaan at nagdadala ng kaluwalhatian sa bansa. Anong biro? Sabay ngisi ng iba pang binata. Bang bang. Gayunpaman, sa susunod na sandali, ang dalawang bata ay nakakita lamang ng isang malabo at pagkatapos ay pinalaya sila at sumalpok sa pader sa likod nila na naging sanhi ng pagbagsak nito. Pareho silang nagluwa ng isang subo ng sariwang dugo. Nanigas ang mga paa nila saka tumigil sa paggalaw. Pagpatay. Parehong tumili ang mga babae na parang nakakita lang ng multo, agad na tumakbo palayo. Naku, Jack, nakapatay ka ng tao. Paano kung sila ay ilang mahahalagang tao o kabilang sa ilang organisasyon? Anong gagawin natin? Nang makitang hindi kumikibo ang dalawa, namutla si Joan. Iyo'y masyado ka lang mainitan ang ulo. Hindi ito ang larangan ng digmaan. May mga taong hindi natin kayang masaktan. Sa tingin mo ba ay nasa battlefield ka pa kung saan ayos lang ang pagpatay sa iyong kalaban? Bakit hindi ka makapagpigil? Ilang salita lang ang nasabi nila. Si Selena ay labis na bigurin, hindi sigurado kung ano ang gagawin. Nang makita kung paano nag-aalala sa kanya ang dalawang babaeng pinakaalagaan niya, naramdaman ni Jack na uminit ang puso niya. Selena, huwag kang mag-alala. Nahimitay lang sila. Alam ko kung paano magpigil. Maya-maya madya'y gising na sila. Isang mapait na ngiti si Jack habang nagpapaliwanag. Talaga, mabilis na humakbang si Selena at inilagay ang kanyang mga daliri sa ilalim ng kanilang mga ilong para sa kumpirmasyon. Saka siya nakahinga ng maluwag. Humihinga pa sila. Ayos lang dapat. Halika, umalis na tayo dali. Utos ni Joan habang nakatingin sa paligid. Alis na tayo. Maaari mong kalimutan ang tungkol sa iyong trabaho. Oras na para ay enjoy mo ang iyong buhay. Tiningnan ni Jack ang dalawang babae na may walang pakialam ng ngiti sa kanyang mukha na nagsasabing, "Tara na. Maaga pa. Dadalhin ko kayong dalawa para bumili ng ilang set ng angkop na damit." Ilang set? Nang marinig iyon, nagulat si Joan. "At nasaan ang pera mo? Higit pa rito, paano ako titigil sa pagtatrabaho? Napakaraming tao ang kailangan kong pakainin. Ang buong pamilya namin ay umaasa sa amin ni Selena. Anak, makinig ka sa akin. Maraming paghihirap ang dinanas ni Selena alang-alang kay Kylie. Mas mabuting tretuhin mo siya ng mabuti at huwag mo siyang pababayaan. Hindi pwede yun. Baka pinipigilan siya ng binti ng biyenan sa trabaho pero dapat makapagtrabaho si biyenan at si Clifford, diba? Pinipigilan din ba sila sa trabaho?" Sumimangot si Jack. Si Clifford Taylor ay bata pa noon at hindi nakapagpatala. Gayunpaman, 5 taon na ang lumipas at dapat na siya ay nasa hustong gulang na. Siya dapat ang tumulong sa pamilya. Speaking of them, hindi napigilan ni Joan na huminga ng malalim. Isinisisi nila ang lahat sa iyo para sa kanilang masamang kapalaran. Bukod dito, nakasanayan na nila ang pagiging layaw noong sila ay nasa pamilya Taylor. Paano mo inaasahan na sila ay handang magtrabaho? Ayaw lang nilang maghanap ng trabaho. Masyadong inutil ang kapatid ko. Halos hindi na siya umuwi at sa tuwing uuwi siya para humingi ng pera. Speaking of the useless brother, maging si Selena ay nadismaya. Pagkasabi nun, tumingin si Selena kay Jack. Gayunpaman, ngayong bumalik na si Jack, ang pamilya Taylor ay hindi nagtakda ng anumang mga paghihigpit sa kanya. Mabuti kung makakahanap siya ng trabaho sa lalong madaling panahon. Pinipigilan nila ako. Nang marinig iyon, tumawa si Jack. Napakabait ko na hindi ko sumpuin ang pamilya Taylor. Tumingin sa iyo. Dahil lang naging sundalo ka, iba na ang ugali mo ngayon. Lumakas ka na. Gayunpaman, pinagyayabang ka rin ito. Tumingin si Joan sa kanyang anak, kumikinang ang mukha nito. Sinabi ng lahat sa kanya na tiyak na patay na si Jack, ngunit hindi siya naniwala sa kanila.
Natitiyak niyang makakabalik si Jack ng ligtas sa bandang huli at dumating ang araw na iyon. Tara, kuha tayo ng damit. Tinulak ni Jack si Joanne pasulong. Saan galing ang pera mo? Saglit na nag-iisip si Selena pagkatapos ay bigla siyang natauhan. O tama, nabalitaan ko na ang mga sundalong bumalik mula sa digmaan ay binibigyan ng reward. Parang nakatanggap ka na ng mga reward, di ba? Ganoon ba? Natuwa si Joanne. Kung ganoon ay dapat 10,000, di ba? 50 taon ka ng sundalo. Gayunpaman, dapat kang maging matipid. Magsisimula na si Kylie sa kindergarten. Sa panahon ngayon, napakamahal ng mas magandang kindergarten. Ito ay dapat na higit sa 10,000 dolyar. Nakarinig ako ng ilang tao na bumalik mula sa larangan ng digmaan. Ang isa sa kanila ay ginawaran ng higit sa 200,000 dolyar at iyon ay isang pangkaraniwang pangyayari. Pinag-isipan ito ni Selena pagkatapos ay ngumiti ng pagkatuwa. Napakaganda. Kung mayroon tayong 200,000 dolyar, kung gayon ang ating buhay ay magiging mas komportable. Ma, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Kung pumapasok si Kylie sa kindergarten, dapat ito ang pinakamagandang kindergarten. Isinama ni Jack sina Joanne at Selena, mabilis na nakarating sa isang malaking shopping mall. Tumigil siya sa paglalakad at hinawakan ang kamay ni Selena, buong seryosong sinabi. Selena, hindi mo na kailangan pang mangolekta ng basura. Maaari kang magtrabaho upang pumatay ng oras kung gusto mo. Kung ayaw mong magtrabaho, ako na ang bahala sa iyo. Anong pinagsasabi mo? Ang daming nanunood. Namula agad ang mukha ni Selena habang mabilis na binawi ang kamay. Sa totoo lang, wala siyang gaanong nararamdaman para kay Jack. Noon, napilitan siya sa kasal. Ito ay sa kabila ng kanyang sarili na knowledging na nagresulta sa insidenteng iyon. Gayunpaman, hindi niya talaga matiis na ipalaglag ang sarili niyang anak. Bukod dito, si Jack ay isang anak na anak at tila may disenteng personalidad. Dahil sa anak niya kaya siya nagtagal. Ngayong biglang hinawakan ni Jack ang kamay niya, nakaramdam siya ng sobrang hiya. Pumasok tayo at tingnan natin. Gayunpaman Jack, huwag kang bumili ng kahit ano para sa akin. Dapat kang bumili ng ilan para sa iyong mga in-laws. Maraming paghihirap ang dinanas nila sa nakalipas na 5 taon dahil sa iyo. Si Joanne naman ay ngumiti lang sa kanila. Malinaw na umaasa siya na makikilala ni Jack ang kanyang mga biyenan. Para sa mga damit, mas mabuting dalhin sila para pumili para sa kanilang sarili. Kung bibilhin ko ito para sa kanila, maaaring hindi ito angkop sa kanila. Sagot ni Jack pagkatapos ng ilang pagsasaalang-alang. Sila ay kanyang mga in-laws pagkatapos ng lahat. Nagdusa sila ng mga paghihirap sa lahat ng mga taon na ito dahil sa kanya, ngunit hindi niya sila pinakitunguhan ng maayos kahit isang araw. Ang kanilang kawalang kasiyahan sa kanya ay naiintindihan. Napakabilis, dinala sila ni Jack sa ikalawang palapag ng shopping mall. Jack, sa tingin ko mas mabuti na sa unang palapag tayo mamili. Ang mga damit sa ikalawang palapag ay halos branded. Mayroon ding mga internasyonal na tatak. Ang mahal niyan, bulong ni Selena sa kanya pagkatapos tumingin sa paligid. Talaga? Ganon ba sila kamahal? Nang marinig iyon, hinimok ni Joanne. Anak, bumaba na tayo. Mas mura yung nasa first floor. Pumili ka na lang para sa asawa mo. Iyan ay sapat na. Huwag mo akong alalahanin. Marami pa akong damit. Hindi ko sila kailangan. Pumili ka na lang para sa nanay mo. Sumingit si Selena. Naisip din niyang mag-ipon ng pera. Itigil na natin ito. Makinig ka sa akin. Mamimili tayo dito. Isa sa bawat kamay, hinayla silang dalawa ni Jack at pumasok sa isang eksklusibong tindahan. No, this is too expensive, sagot ni Selena pero huli na. Napakalakas ni Jack, madali silang kinaladkad sa tindahan. Gayunpaman, pagpasok pa lang nila sa tindahan, agad siyang tumahimik.
Kung tutuusin, alam niyang hindi dapat ipahiya si Jack sa publiko. Gayunpaman, lingid sa kanilang kaalaman, ang kanilang mga kasuotan ay agad na umakit ng mga naiinis na titig. Kabanata 10. Matino ba itong 3 taong ito? Napakadumi nila. Tingnan mo yung babaeng nakasuot ng uniforme ng tagalinis ng kalye at naka-straw hat. Good heavens, hindi ba Gucci store ito? Malamig na tumikim ang isang mayamang babae habang nakatingin habang pinipili ang kanyang damit. May hawak siyang Gucci bag. Pasensya na po, madam. Paalisin ko sila agad. Ang magandang tindera sa tabi niya ay agad na tumugon sa isang nakagawiang ngiti pagkatapos ay tumalikod upang turuan ang isa pang tindera. Umalis ka na rito. Huwag nilang pababain ang klase ng tindahan natin. Mabilis na humakbang ang tindera na naka-high heels at lumapit sa grupong 3 ni Jack. Kamusta? Nandito ka ba para bumili ng damit? Ito ay isang tindahan ng Gucci. Ang aming mga produkto ay mula sa ibang bansa at may mataas na kalidad. Ang tindera na iyon ay isang makaranasang empleyado. Natitiyak niya na kapag ginawa iyon, natural na matanto ng mga mahihirap na iyon na sila ay napunta sa maling lugar at tahimik na umalis. Gayunpaman, halatang nagkamali siya sa pagkakataong ito. Laminggalinga si Jack sa paligid pagkatapos ay sinabi, "Mabuti ang mataas na klase. I'm looking to buy some classic clothes for my mother and wife. Hindi ako tatanggap ng kahit anong mabababang klase." Ano? Natigilan ang tindera. "Sir, sigurado po ba kayo?" Napatingin si Jack kay Selena na tumabi sa kanya. "Ang aking asawa ay napakaganda at kaaya-aya. Hindi ba dapat klase ang suot niya?" "Siyempre. Nag-aalala lang ako na baka magkaproblema ka sa pagbabayad mamaya." Pumalaklak ang tindera. Kung hindi dahil sa pagpapanatili ng imahe ng tindahan, sinabihan niya ito ng direkta. Paano kayang bayaran ng mga mahihirap na ito ang kanilang mga kalakal? Anong mga issue? Hindi mapakali si Jack. Agad niyang itinuro ang isang damit at sinabing, "Selena, mukhang desente ang damit na iyon. Sa tingin ko babagay ito sa iyo." "Ayos lang. Hindi ko talaga gusto ang kulay na iyon." "Jack, sa tingin ko kailangan na nating umalis." Nakaramdam ng kaba si Selena. Bago ang kanyang kasal, madalas siyang nagtitinda ng ganito. Gayunpaman, sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng labis na pagpigil. Hindi mo gusto ang kulay na ito. Iyan ay isang magandang dahilan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lumapit sa kanila ang mayamang babae. She sneered, "Aminin mo na lang na hindi mo kaya. Mayroon bang punto upang makasabay sa harapan? Ano ang silbi ng pagpapanatiling hitsura kung mahirap ka? Tanging ang mayayaman lamang ang karapat-dapat na sumabay sa hitsura. Kawawa. Batay sa kung ano ang hinuhusgahan mo ang aming kayamanan," asar ni Jack. Hindi niya alintana ang pag-badmouth ng iba sa kanya. Gayunpaman, nakatutok iyon kay Selena. Ito ay hindi katanggap-tanggap. Nang makitang naglakas loob si Jack na sagutin siya, agad niyang hinarap ang paghaharap. Sa lahat ng bagay. Paano kayang bumili ng damit dito ang isang tagalinis ng kalye at 2 taong hindi maganda ang pananamit? Hanapin mo ang iyong sarili. Ang damit na ito mismo ay nagkakahalaga ng 5 numero. Nakikita mo ba? Ano? F5 figures. Nagulat si Joanne. Nabigla talaga siya. Alam niya na ito ay magastos, ngunit naisip niya na ito ay hindi hihigit sa $1 o $2,000. Hindi niya inaasahan na umabot ito ng 5 numero. "Jack, bakit hindi natin ito kakalimutan? Pwede na tayong maghanap sa ibang lugar." Napatingin si Joanne kay Jack na nakakunot ang noo. "Ma, huwag kang mag-alala sa bagay na ito. Ang mga damit dito ay para sa mga nakababata. Pumili muna ako para kay Selena. Tutulungan kitang pumili mamaya." Pagharap sa kanyang ina, mas malumanay ang ekspresyon ni Jack. "Itong isa. Selena, subukan mo." Pinili ni Jack ang nagustuhan niya at ipinasa kay Selena.
Gusto mo talagang subukan ko. Kumunot ang noo ni Selena. Ang mga babae ay gustong magmukhang maganda. Natural na gusto niyang magsuot din ng ganitong uri ng damit. Gayunpaman, ang kanyang kasalukuyang sitwasyon ay hindi katulad ng dati. Hindi na siya ang magandang direktor noon o ang panganay na binibin ng pamilya Taylor. Kahit na si Jack ay may higit sa $200,000 mula sa kanyang gantimpala, nakuha yun mula sa pagtataya ng kanyang buhay. Hindi niya gustong gastusin ang pinaghirapang pera ni Jack sa ganitong paraan. Subukan mo. Anong kinakatakutan mo? Tinulak ni Jack si Selena papunta sa changing room. Sandali lang. Tingnan mo siyang nababalot ng dumi. Paano kung dumihan niya ang mga damit namin? Sa oras na iyon, natatakot ako na hindi na natin maibenta ang mga ito. Galit na tanong ng magandang tindera habang nagdidilim ang ekspresyon. Kung patuloy kang magbubuga ng kalokohan, papaluhan kita. Sinaman siya ng tingin ni Jack. Dahil sa nakakatakot na aura na iyon ay napaatras siya at napaatras ng ilang hakbang. Hindi mo ba kami pinapayagang subukan ang mga damit bago bumili? Ano ang silbi ng pagpapalit ng mga silid? Malamig na sagot ni Jack saka pinasok si Selena sa changing room. Napatingin si Selena kay Jack. Parang panaginip lang ang lahat sa kanya. Ang Jack noon ay talagang ibang-iba sa dati. Ito ba ang parehong delivery boy mula sa 5 taon na ang nakararaan na kusang loob na magpakasal sa aking pamilya at magpatala sa digmaan bilang kaalil? Ay ni Ivan sa halagang 1,000,000. Sa sandaling iyon, si Jack ay tila napakalalaki at nangingibabaw. Umiti siya saka mabilis na nagpalit at lumabas ng silid palet. Selena, ang ganda mo talaga sa damit na ito. Ganap na nakamamanghang. Tumingin si Joanne at nagningning ang kanyang mga mata. Kung 10,000 kaya lang. Bibili tayo nito. Sa lahat ng mga taon na ito, hindi ka pa binibili ng Jack ko. Ito ay isang bagay na dapat ay nakuha niya para sa iyo. Kung hindi dahil sa kakapusan natin sa pera, balik kahit 10 ka pa bumili nito. Ang ganda talaga pero sa tingin ko medyo mahal. Kumunot ang noo ni Selena. Bagamat ayaw niyang makipaghiwalay dito, iminungkahi pa rin niya. Bakit hindi tayo lumingon kahit kaunti? Maraming tindahan ang hindi pa natin check out. Bilhin mo na lang kung maganda. Hindi problema ang pera. Samantala, ipinasa naman ni Jack sa kanya ang 2 pang damit. Mukhang maganda rin ang 2 ito. Suotan mo, sandali lang. Hindi mo maaaring subukan ang damit na ito. Mabilis na kinuha ng magandang tindera ang isa sa mga damit sa kanila. Sir, limited edition po itong damit. Ito lang ang damit sa buong bansa. Ang mahal talaga ng damit na ito, mahigit 100,000 ang presyo. Ito ang pinakamahal sa aming tindahan kaya... Smack! Gayunpaman, bago niya matapos ang kanyang pangungusap, binigyan siya ni Jack ng isang sampal. Anong sinabi ko kanina? Nakalimutan mo na ba? Sinabi ko na sa'yo na sasampalin kita kapag patuloy kang nagbubuga ng kalokohan. Iyoyu, halos ma-stroke ang magandang tindera. Anong klaseng tao iyon? Napaka-uncivilized. Naglakas loob talaga siyang suntukin. Nakakaawa ang itsura ng tindera. Nasa bingit na siya ng pag-iyak. Brad, ang pangahas mo talaga ha. Ang isang kawawang tulad mo ay nangangahas pa ring maging ganito kababastos. Ngayon may nataman ka pa. Ang mga kawawang tulad mo ay hindi dapat nasa mga tindahang tulad nito. Sabi mo mayaman ka diba? Sige, maghintay ka lang. Kung hindi mo kayang magbayad mamaya ako. Karen, hindi ka papaalisin sa tindahan na ito. Si Karen ay walang awa at madaldal. Pagkatapos niyang magsalita, kinuha niya ang iPhone niya at tumawag. Matandang Roger, magdala ka ng ilang lalaki sa South Wing sa 2nd palapag. Binubuli ako. May isang kawawang lalaki na kumikilos ng walang galang sa mukha ko. Jack, anong ginagawa mo? Nang masaksihan iyon, sumimangot si Selena at nag-aalalang sinabi.
I think we better go going. Hindi ko ito sinusubukan. Mababa lang ang tingin nila sa amin at nagbubuga ng kalokohan. Kung hindi ko sila tinuturuan ng leksyon, hindi sila matututo. Pagkasabi noon, kinuha ni Jack ang dalawang damit. Mabuti kung hindi subukan. Pak ito. Sa tingin ko ay tama ang sukat. Mas mabuting subukan ko ito pagkatapos. Walang magawa si Selena. Napakamahal ng damit. Malaking kawalan kung binili nila ito para lang makitang mali ang sukat nito. Higit pa rito, sa pagtingin sa gawin ni Jack, hindi maiiwasan ang pagbili. Bago niya matapos subukan ang dalawang damit, may ilang bodyguard na nakasot na nakatayo sa harap ng pinto. Samantala, si Karen naman ay nakatayo din sa may pintuan, inisyon si Jack. Karen, yan ang kawawang lalaki. Huwag kang mag-alala. Sanay na akong makitungo sa ganitong uri ng mahirap at walang pakundangan na tanga. Ipapaalam ko sa kanya ang ibig sabihin ng kalupitan. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.